purihin natin ang Panginoon na tuwing na napakauwi. Yan. Basta po Amen. muna tayo sa ating text na makikita sa awit 117 verse 2. Yan. Dahil napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Panginoon at ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Yan. Napakabuti ng Panginoon at basbasan ang kanyang mga salita. Basbasan din tayo ng Panginoon upang maramdaman natin ang pag-aaralan natin sa gabi. Pagdating sa lahat may pamuhay ko natin. Yan. Purihin ninyo ang Panginoon. So lahat po tayo, naghahangad po tayo ng maayos, buo, masayang pamilya. Siyempre, di ba? Wala naman siguro naghahangad sira ang kanyang pamilya. Pero yung hangarin po natin na yan ay mangyayari lang po kapag may matibay na relasyon ang bawat isa sa family. Mahalaga po yun na yung matibay, may pagkakaisa, yung relasyon natin talagang nandoon po talaga na matibay kasi para nga maging matibay yung ating pamilya. So, para po mangyari yon, to have a strong relationship with everyone, with one another, mahalaga po yung meron tayong character na pag-aaralan po natin. Para sa ganun, hindi lang po sa family natin maganda relasyon natin, maging sa mga kaibigan, maging sa mga business partners, kung meron, sa church, may lalo na, ano po, napakahalaga po ng pag-aaralan natin ngayon. Ano ang kailangan? Ano yung character? Yung faithfulness po natin o yung ating katapatan kahit kanino. Very much needed po ito na po dahil ito yung kadalasan na nagiging dahilan or nagiging reason ng broken relationship na nauuwi sa paghihiwalay. Yung pag hindi faithful ang isa't isa. Di po ba? Maraming nasirang pamilya, lalo na sa panahon natin ngayon talaga dahil po sa hindi tapat yung lalaki or babae sa kanilang asawa. Di po? Nagiging unfaithful sila sa kanila sinumpaan, sa harapan ng Panginoon. Kaya anong nagiging resulta? Broken family. So, yun po. Dahil sa unfaithfulness. So, maging sa spiritual, nagkakaroon din po ng hiwalayan sa church. Sa Lord, di ba? Kapag may mga unfaithful workers, unfaithful members. Ayun po, ang nagiging dahilan po. Kaya nagpa-part ways po tayo. Pero salamat sa Lord. Yun po, napakaganda. Salamat sa Lord. Dahil tayo, yun nga, sabi natin lahat tayo, meron tayong talagang mga unfaithfulness sa buhay natin. There are times talaga, di ba? Nagiging unfaithful din po tayo. Pero salamat sa Lord dahil ang Diyos, in spite of our unfaithfulness, kahit marami tayong nagagawang bagay na hindi nga po tayo nagiging tapat sa Lord, God remains faithful to us. Yun ang maganda sa Panginoon. Kaya kaya hanggang ngayon, nandito tayo di po ba? Dahil sa faithfulness ng ating Panginoon. At yun po yung topic na pag-aaralan po natin sa gabing ito, forever faithful. Ang Lord lang po yan. Pag Diyos ang pinag-uusapan, may forever. Pero pag tao, walang forever. Sabi nga sa 2 Timothy 2:13, 2 Timothy 2:13, pakibasa po. 2 Timothy 2:13, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang kanya ay hindi niya itatakwil. Amen. So yun po yung napakaganda sa ating Panginoon na talagang forever siya na tapat sa atin, na hindi po siya kailanman, hindi niya po tayo iiwanan, hindi niya po tayo pagtataksilan. Sabi nga po, teka po, na bakit nawala yung aking sandali Ayan, putol yung aking copy.
Yan. Ang Diyos po, hindi tayo pagtataksilan. And nothing can change yung character na yan ng Panginoon na dapat makita po sa atin kasi nga anak niya tayo, di po ba? So, ano-ano ba yung mga pangwalang hanggang katapatan sa atin ng Diyos? Paano natin masabing forever faithful ang Panginoon? So, yan po yung tanong, what are God's forever faithfulness in us? Ano yung kanyang mga katapatan na pinapakita po sa atin na forever, hindi nawawala, hindi magbabago? Number 1, His forgiveness. Yan, napakahalaga po niyang forgiveness sa yan ng Panginoon. Kasi nga po, di ba, up to now, lahat tayo nagkakagawa pa ng kasalanan. Kahit na gaano tayo kaingat, gaano ayaw naman natin talagang gumawa ng kasalanan eh, di po ba? Lahat naman tayo eh. Pero at one point, nakakagawa pa rin po tayo, nagkakamali pa rin tayo, nagkukulang pa rin tayo sa Diyos at maging sa ating kapwa. Pero ang maganda, if we confess our sin, sabi niya, di ba? Kailangan, syempre, nandun yung acknowledgement natin eh. Ang Lord, ready siyang mag-forgive forever. Pwede tayong patawarin ng Lord. Basta tayo ay marunong humingi ng tawad. Siyempre, dapat nagko-confess tayo, ina-acknowledge natin yung ating mga shortcomings. Kasi di ba may mga tao na huling-huli na nga na nagkakamali, nagkakasala, ayaw pang umamin, hindi po ba? Pero tayo, yun ang maganda sa Lord, once tayo po ay umamin, in-acknowledge natin yung kasalanan natin na gagawa sa Panginoon, He is always ready to forgive us. Sabi sa 1 John 1:9. Okay po, basa po. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. Diba? He is faithful eh. Lagi siyang faithful. Basta lang po umaamin tayo sa mga offenses po natin. Palagi po siyang handang magpatawad sapagkat tapat siya at pangako niya yan. Yun po yung maganda sa ating Panginoon eh, diba? Hindi lang siya nagpo-forgive pag humingi tayo ng tawad, hindi lang siya nagpapatawad. Kung hindi, He forgives and forgets our sins. Kinakalimutan niya na lahat yung kasalanan natin. Unlike yung tao, di po ba? Naku, hindi natin nalilimutan yung mga nagawang pagkakamali sa atin. Di po ba? Tingnan po natin ano sabi sa Hebreo 8:12. Hebreo 8:12. Sige po, okay basa. Sapagkat ipatatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Ayan yung maganda sa Panginoon. Lilimutin niya. Hindi lang siya basta pagpapatawad sa kasalanan natin, kundi lilimutin pa niya. So tayo po, ang tanong, ilan po sa atin ang may listahan pa sa puso natin, sa isip natin, ng mga kasalanan ng kapwa natin, lalo na yung churchmate natin, or even sa family natin, hindi natin nalilimutan ano yung nagawa nila sa atin. Pero ang Diyos, ilang beses ba tayo pinatawad? Ilang beses ba niya pinalimutan yung mga offenses po natin? So dapat, nasa atin din po yung ganung character. Once nagpatawad po tayo, kalimutan natin po natin. Yan, learn to forgive and forget as the Lord forgives us. O, di ba? Pinatawad tayo ng Lord, kinalimutan ng Lord. O, dapat, ganun din po tayo. Yan. Number 2. Ano yung faithfulness ng Lord sa atin? Ano yung forever faithfulness ng Lord? All His words and promises. Ayan. Yung napakasarap, di ba? Never na naging unfaithful ang Lord sa mga salita niya. All His promises are yes. Sabi nga, di ba? Through our Lord Jesus Christ. Sige, basahin po natin ang sabi sa 145:13 ng awit. 145:13. Awit 145 verse 13, di bibigyan sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Masarap po
basahin ng verse na gano'n, di po ba, na hindi ka bibiguin kahit kailan ng Diyos. Bakit? Kasi tapat siya. Yun po yun. Tapat ang Lord sa lahat ng pangako niya at lahat ng to ay makakabuti sa atin. Kung minsan, di ba, iniisip natin na hindi naman tapat ang Lord, hindi naman totoo mga sinasabi ng Panginoon eh. Pero meron tayong nagpumagano po tayo kapag kaya na sunod-sunod na yung mga problema. Ano po, yun yung naitatanong ng marami, may Diyos ba? Kung may Diyos, bakit hindi niya ako tinutulungan? Bakit ganito ang buhay ko? May mga ganyan po mga nagtatanong. Katulad nga ni Bob, di ba? Natanong po niya yan eh. Pero tandaan po natin na God is faithful to His words. Hindi po siya sabi hindi siya sinungaling. He will always make a way para yung word niya, yung salita niya, yung pangako niya ay mangyari po sa atin. Doon sa panahon na parang sa tingin natin wala tayong magagawa. When there seems to be no way, all we need to do is just wait and see how His faithfulness will work in our life, in our problems, sa lahat po. Makikita natin yung katapatan ng Diyos kung paano siya kikilos. Kaya kung minsan pinaparating tayo doon sa dead end ba? Diba? Tinitingnan ng Panginoon kung ano ba ang gagawin ng anak kong ito. O, diba? Magtitiwala pa rin ba siya sa pangako ko sa kanya? Yun ang tinitingnan ng Lord eh. Kasi ang Lord laging nakahanda kung ano man yung gagawin niya. Alam niya kung anong gagawin niya sa problema po natin. Ang kailangan lang natin is wait kung ano gagawin ng Lord. Tignan po natin sabi sa 1 Corinto 10:13. Unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpay. Ayun, hindi po ba napakaganda po ng pangako na yan ng Panginoon na kumbaga lahat ng pagsubok talagang ang pinapahintulot yung makakaya lang po natin. At yung dinanas din naman ng ibang tao, hindi lang tayo yung nagdanas itong pagsubok na to. Katulad ng pandemic, lahat, di po ba? Hindi lang naman sa Pilipinas din. Lahat. So pare-pareho po yung dinadanas nating pagsubok. Pero anong sabi diyan? Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Yun eh. Hindi niya nalilimutan. Hindi po natin nalilimutan yan. Na Diyos ay forever faithful to His word. Lahat ng dumadating na pagsubok, kakayanin po natin yan. Sapagkat hindi niya daw iaalaw ang beyond our capability or beyond sa kakayanan po natin. Kung tayo ay nangihina sa physical, sa spiritual, He is always ready to help. Yun lang, kagaya kanina sa forgiveness, kailangan natin lumapit, mag-confess. Ganito din po, tayo ay may pangangailangan, claim natin yung promises ng Lord. Yun po yung kailangan. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya daw tayo ng lakas para mapagtagumpayan yun. So dapat pinanghahawaan natin yung salita na yon ng Panginoon, yung promises na yon ng Panginoon. Hindi yun tayo na yung gagawa ng aksyon, dapat pumalpak, sisisihin pa natin ang Diyos, di po ba, na pinabayaan tayo. Actually, tayo ang nagpapabaya. Kasi tayo yung gumagawa ng desisyon para sa atin, gumagawa ng solusyon para sa problema po natin. Wala pong promise ang Lord na hindi niya kayang tuparin. Sabi nga po, ano man yung kanyang pangako, pag pangalan niya po natin hiningi, ipagkakaloob po niya eh. Sabi nga sa John 1:14. John 14:14, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Okay po ba? Pangako ng Lord yan. O kung nalulungkot tayo, ask for comfort. Kagaya ni Sister Edna, pag nalulungkot ka,
comfort from the Lord. Siya lang po ang makakapagbigay ng comfort na kailangan po natin. Di na pwede natin ibalik yung dati para tayo ma-comfort. All we need to do is, ano yung meron tayo ngayon na mag-comfort sa atin? Po yun po. Kung napapagod tayo, we can come to Him for rest and ask for strength. Di ba ba? Yun po yung kailangan. Anything we ask in His name, kaya pong ibigay ng Panginoon. We can depend on Him who called us. Tinawag niya tayo Bakit niya tayo papabayaan? Hindi po ba? Ay, tinawag ka nga Kaya dapat mapanghawakan po natin. He will fulfill all His word, all His promises. Bakit? He is forever faithful. 1 Thessalonians 5:24. 1 Thessalonica 5:24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Amen. Di po ba? Tapat siya. Tinawag niya tayo. Pinili niya tayo. Maging anak niya. Manggagawa niya. So gagawin niya po lahat yung kanyang pangako sa atin. So yun po. Kaya dapat tayo din po, marunong din tayong maging tapat sa mga pinapangako natin. Sa mga salita natin, dapat tapat din po tayo. Una sa Diyos, pangalawa sa kapwa po natin. Huwag po natin kalimutan na God is faithful, so we need to be faithful also. And number 3, faithfulness of Lord, forever faithful through all generations. Ayan, yan po yung katapatan ng Diyos, hindi lamang po para sa atin sa panahon ngayon, kundi sa mga susunod pa nating lahi, sa mga anak ninyo, apo ninyo, kaapu-apuhan, and so on. Kaya ang faithfulness ng Panginoon forever. O yan, sabi sa Psalms 100 verse 5. Psalms 100 verse 5. Psalms 100 verse 5. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Continues to all generation. Hindi siya napuputol na generation po natin. Diretso daw po ang kanyang katapatan. From our great parents, diba? Down to our great children. So, kung sila po hindi nakakilala sa Panginoon, hindi nila alam to, pero kung magsisimula sa atin hanggang sa grandchildren po ninyo, diretso po yung katapatan ng Panginoon, and it will never change. Hindi po siya nagbabago. Sabi sa Psalms 119:90. Psalms 119 verse 98. Your faithfulness continues through all generations. Yan. Sa Tagalog, sabi ko, ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Hindi na magbabago. Through all generation, hindi po babaguhin ng Panginoon yung salita niya. Kasi nasulat niya na yan Nasa Bible na po yan. Hindi na po yan mapapalitan. Kaya po yun ang panghawakan po natin. Na through all generation, nakakasiguro tayo na yung mga susunod na lahi po natin ay ando doon po ang katapatan ng ating Panginoon. Diba? Kaya bakit tayo nagiging unfaithful po, diba? Kapag hindi ka na masaya doon sa kasama mo, ngayon lang yan, hanggang ngayon lang yan, susunod, papalitan na. Pero ang Lord, hindi po ganyan. Kung meron tayong gagawang hindi nila nagugustuhan, iiwanan na tayo, pero ang Diyos, hindi po ganyan. Even sa spiritual world, diba? Ang dali-dali, pag merong hindi nagustuhan sa church, sige, pakalan na ibang church. Mga ganon. Unfaithful po yun. Unfaithfulness po yun sa harapan ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos natin ay forever faithful di ba? In all He does through all generations, tapat siya sa kanyang ginagawa sa buhay natin. Kung paano niya tayo proteksyonan, kung paano niya tayo i-provide yung lahat ng kailangan natin, kung paano niya tayo i-guide sa buhay po natin, sa araw-araw na buhay po natin,
nandun po eh, at marami pa pong ibang katapatan. With 33, Psalms 33 verse 4. For the word of the The Lord word of the Lord is right and true. He is faithful in all he does. yan, sa lahat ang ginagawa niya sa buhay natin, di ko ba? He is faithful. Ayan, ang napakaganda. Lahat daw ng kanyang salita ay right and true. Di ba? Lahat po mapanghahawakan po natin ang sobrang katapatan ng Panginoon sa atin. Dapat lang na matugunan din po natin ang faithfulness o katapatan ng Diyos. Dapat di parang katulad ng love ng Lord, dapat nagagantihan natin, nasusulian natin the same with sa kanyang faithfulness. Dapat may give and take reaction tayo palagi sa Lord. Hindi yung gusto lang natin, palagi lang tayo nagbe-benefit sa faithfulness ng Panginoon. Mag-give din naman po tayo. So, ang tanong, how can we give our faithfulness to God? Or How to respond. mag-respond? Paano tayo tumugon? Paano natin mag-resihan, masusulian ang katapatan ng Diyos sa atin? Number 1, ano daw po? Show our gratitude by singing hymns and praises to Him. Ayan. Yan po yung napakaganda na pwede nating ibigay sa Panginoon. Ang pakita po natin yung ating pagtanaw ng utang na loob. Show our gratitude to the Lord. Pasalamatan natin lagi ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pag-awit ng mga himno, pagpupuri sa kanyang dakilang katapatan. So dapat ganun po tayo. Napapakita natin sa Diyos ang pasasalamat sa pamamagitan po ng punong buong puso pasasalamat sa Panginoon. Kung meron nga daw po tayong mga musical instrument, dapat nagagamit po natin yan. Hindi nga lang tayo talaga makapagkanta-kantahan dito sa ating di ko ba kasi layo-layo tayo, hindi sabay-sabay tayo makakakanta kasi gusto natin talaga magpuri sa Panginoon. Sana po nagagawa po natin yan. Pero sa bahay ninyo, pwede niyo pong gawin yan. Any musical instrument na meron kayo, gamitin po ninyo para sa Panginoon, hindi po para sa world. Dapat para sa Lord. Yan. Sabi sa awit 71:22. Awit 71:22, tutugin ko ang alpat, pupurihin kitang tunay, pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong tapatan. Mga himno ng papuri sa alpa, ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang tugtog sa iyo, banal ng Israel. Amen. So yun po, kung kakanta tayo, aawit tayo, tutugtog tayo, dapat para sa Panginoon dahil sa iyo kanyang katapatan. Yun po diba? Napapakita po natin talaga yung pasasalamat natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit po natin. Dahil lagi nating He deserves. Dahil ang Panginoon talagang He deserves. Diba? Kahit tayo, kaya wala tayong mga musical instrument, palakpak. I-raise natin yung kamay natin. Papurihan natin ang Panginoon. Gamitin po natin yung mga kamay na yan. Kung wala man tayo mga symbols po yan o ano man, palakpak na lang po. Pwede po yan magpuri sa ating Panginoon para pasalamatan siya because He deserves our praises for His great faithfulness in us. Lagi po nating alalahanin, yung kanyang limitless, yung kanyang overflowing, viable, and eternal love na po, lagi nating alalahanin na hindi yan nagbabago dahil tapat siya na nagmamahal sa atin. Ayan, magkarugtong po yung love na yan at saka faithfulness ng Lord. Faithful siya, kaya love na love niya tayo, di ko ba? Dahil siyang nagmamahal ng tapat sa atin. Kung di man tayo naman mahal ng ibang hinahanapan natin ang pagmamahal, sa Diyos makukuha po natin ang pagmamahal na yan at katapatan.
Patuloy po nating iparamdam sa Panginoon na mahal natin siya at nagpapasalamat sa kanyang katapatan sa atin sa pamamagitan ng pag-awit, pagpapasalamat, at pagpapatotoo kung gaano ka-faithful ang Diyos sa atin. Testify po natin how faithful God is sa ating buhay. Sabi sa awit 117:1 and 2. Awit 117:1 and 2. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat ng mamamayan ng mga bansa. Verse 2. Dahil napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Panginoon at ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Yan po ang nais ng Panginoon na tayo marinig niya din naman po sa atin na pinapapurihan po natin siya dahil sa kanyang katapatan na walang hanggan. Purihin niyo ang Panginoon. Yan po ay sabi, praise and glorify our Lord God because He is always faithful or forever faithful. Number 2, ano pa daw po? Hold on to our hope in God. Hold on. Paghawakan po natin yung pag-asa natin sa Diyos sapagkat tapat siya na nangako sa atin. Diba? Sabi nga lahat ng salita niya lahat ng pangako niya kaya nating asahan. Kaya dapat doon po tayo manghawakan. Panghawakan po natin ito sa Hebrews 10:23. Hebrews 10:23. Tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sa ngayon, pwede po yung mga tao talagang mahirap po maasahan ng pangako. Di po ba? Kaya nga tinuro sa atin nung last week na we need to value our vows. Tandaan po natin na hindi po tayo sisira sa mga pangako dahil ang Diyos tapat sa kanyang pinangako. So sabi nung nakaraan nga, di ba, ano ba yung mga pinangako natin sa Panginoon? Kung mahal natin siya, gagawin natin yun. Ito na, gagawin natin kasi tapat nga ang Diyos, di ba? Pag tayo yung humihingi sa Lord, buong katapatan niya binibigay, tinutugon tayo. At tayo, ang tanong, tayo ba nagiging tapat sa Panginoon? So, kailangan po, sabi ko nga kanina, dapat merong give and take. Dapat tayo di po maging tapat po sa lahat ng pinangako po natin sa Panginoon. Kasi nga po, sa tao, pwedeng hindi tayo talagang parang magduda, mag-alinlangan, sabi nga po, di ba? Pero sa Diyos hindi, kasi sa panahon na to, maraming tao na hindi natin talaga maasahan. Yung mga pangako nila talagang napapako, sabi nga. Pero ang Diyos, hindi mapapako ang kanya mga pangako kasi tapat nga po siya. Kaya pwede po nating panghawakan. Hindi kailanman sisirain ng Lord, ang kanyang salita, di ba? Yung reputation niya, hindi niya sisirain yun. Kaya pwede po nating asahan. Kasi nga po, ang pag-asa sa Diyos ay pagpapakita ng pagtitiwala natin sa Kanya. Ayan. Hoping in God expresses our gratitude and trust in Him. Kaya, paano tayo magpapasalamat? Ano yung pagpapasalamat natin kung hindi naman tayo nagtitiwala sa kanyang mga pangako, sa kanyang, hindi naman natin maaasahan. Pero hindi po gano'n ang Diyos eh. Kaya kahit nga, di ba, sabi wala pa yung prayer request natin, magpasalamat ka na kasi umaasa ka na gagawin ng Lord yun. Umaasa ka na ibibigay ng Lord yun kasi pangako niya yun. So ano man ang sitwasyon natin, maaasahan natin ang Lord sa lahat ng oras. Sabi nga, through all generation, throughout, di po ba? Ganun po yung kanyang pangako. Kaya, anytime, maaasahan po natin, di ba? Sanabi niya, hindi kita iiwan, hindi ka pababayaan. Totoo ba o hindi sa buhay ninyo? Kailan ka iniwan ng Lord? Kailan tayo pinabayaan ng Lord? Sinabi ng Lord, tutulungan kita, iingatan kita. Totoo ba o hindi? Sobrang totoo. Di po ba? Ang dami na pong nagkasakit, namatay ng COVID, pero tayo nandito po. Hindi tayo pinabayaan ng Lord. Patuloy na iniingatan ng Lord kasi tapat siya sa kanyang
pangako. Hindi liligtas tayo, di ba? Sa pandemic na to, di ba? Kumisan, meron siguro nagbuto, pero hindi naman siguro talagang wala pagbabala ang word. Kasi nga po, tapat ang Diyos, hindi po mangyayari yun. Kung yung pong Psalms 91 binabasa po natin sa heart po natin, makikita po natin at maaasahan po natin yung sobrang pangako ng Lord. Yung lang isang chapter lang na yan, sobrang ang pangako ng Lord na maaasahan. Sapat na para maging tapat tayo sa Kanya. Napakarami pa po ng Book of Songs, di ba? Isang chapter lang yan na talagang basahin natin araw-araw, magiging tapat na tayo sa Lord. Yun po. Tingnan po natin, sabi sa Song, awit 146, 5-6. Awit 146, verse 5-6, verse 5, mapalad ang tao ng kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Verse 6. Verse 6 po. Sa Diyos na lumikha niyong kalamitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay Sa Diyos na lumikha niyong kalamitan ng lupa at dagat, lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Yun po, di ba? Napakaganda po niyan. Pero ano sabi doon sa verse 5? Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. So, kailangan po natin umasa. Dahil nga po ang kanyang pangako ay maaasahan po natin. Ayan. Ang sabi po sa English, blessed are those who hope in Him. Pinagpapala ang umaasa sa Kanya. And number 3, kasi po yung napakahalaga, ang number 3 na dapat nating ginagawa, hindi po nawawala sa atin, let us remain faithful to God. Kung paano ang Lord ay forever faithful, dapat ganon din po tayo. Remain faithful to God. Manatili po tayong tapat. Siya lamang po yung dapat na maunahin, mahalin, di ba? Paano nga yung pagmamahal, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, buong kalakasan, di po ba? Diba? Ganon din po. Siya lang yung dapat natin pinaglilingkuran ng may katapatan. Sabi nga po, di ba? Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawa. Hindi tayo pwedeng magmahal ng pareho. Hindi po pwede yan. Sabi sa Matthew 6:24, wala wala kasi walang makapaglilingkod ay sa dalawang Panginoon kapag nagpupuotan niya at iibigin ang ikalawa. So walang pwedeng sabay na pwedeng pareho yung pagmamahal po natin. Dapat daw po isa lang, di ba? Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahawakin na ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan o sa kahit ano paman. Hindi po pwede natin isabay sa pagmamahal natin sa Lord, sa paglilingkod natin sa Lord. Hindi po pwede yan. So dapat po, yung katapatan natin nasa ating Panginoon. Kailangan po nating mamili kung sino ba talaga ang Panginoon natin. Sino ba talaga yung paglilingkuran ko ng buong puso, buong kaluluwa. Ito po dapat, ganon po. Yun po yung paglingkuran po natin ng buong puso. So iwanan po natin yung isa na parang pinipili natin, pero yun po yung magpapahamak po sa atin. Kaya dapat alam natin kung sino talaga yung tapat sa atin. Isa lang yung tapat na yan. Ang Diyos lang po yan. Diba ang dami ng tumalikod sa Diyos para sa pera, para sa trabaho, para sa pamilya, sa kung sino yung gusto nilang pinipili nila, pero nasaan na po sila ngayon? Nawala na po. Bakit? Hindi sila nanatiling tapat sa Panginoon. Sabi sa awit 18:25. Awit
18:25. Tapat ka, O Diyos, sa sinumang tapat at napakabuti sa mga taong ganap. Ayan. Kanino nagiging tapat ang Panginoon? Doon sa tapat din. Doon sa taong ganap. Ito, yung kailangan tapat din tayo sa Panginoon. Kung naghahanap tayo ng katapatan ng Diyos, makita po din natin yung katapatan natin sa Kanya. Hindi po, ganoon din po sa ating kapwa. Na hindi po tayo ay nanglalamang ng kapwa po natin, di ba? Simula sa bahay po natin, sa tahanan natin, dapat andun po yung katapatan natin sa bawat isa, walang taguan, di ba? Yun po yun eh. Yung baka may mga asawa na nakatago ang cellphone. Bakit? Hindi ayaw makita kung ano yung sino yung mga nagme-message, yung mga ganyan, di ba? Noon asa ng katapatan, dapat pagka po kahit mga mag-asawa, nakalantad yan. Sabi, hindi daw dapat basahin yung cellphone ng ikaw tapat ka, wala kang man dapat ikatakot, wala kang dapat itago kasi takot ka eh. Di mo ba? Walang taguan. Yun, ganon din po sa mga anak natin. Nagiging tapat po ba tayo sa mga responsibilidad natin sa anak po natin? Dapat ganon po tayo. At yung mga anak, diba? Dapat tapat din po kayo sa mga magulang, hindi pinagtataguan, secret. Hindi po yung pagsuway natin ay patago, o di ba? Dapat hindi po ganyan ang mga anak, maging sa mga kapitbahay, mga kaibigan, maging tapat tayo, hindi yung pag nakatalikod, sinisiraan na. So, dapat hindi po ganon tayo, lalo na tayo, mga Kristiyano po tayo, dapat andun po yung katapatan natin sa pakikisama natin. Sabi nga, di ba, kung yung nakikita natin mga tao, hindi tayo nagiging tapat, what more sa Diyos? Di po ba? Paano natin masasabing tapat ka sa Diyos kung sa taong yan, nakasama mo, hindi ka nagiging tapat eh. So, yan po yung mga unfaithfulness na nagagawa po natin sa kapwa natin with sa Lord. Po. Kaya po patuloy na pinapaalala ng Lord, sinasabi niya, anak, faithful ako. Kaya bilang anak, maging faithful ka din. Diba? Remain faithful. May nakakakita man o wala, remain faithful. Siyempre, di ba? Ayan po yung sinabi nga po, di ba, sa 2 Timothy na kung tayo hindi nagiging tapat, ang Diyos patuloy na nagiging tapat eh. So, pero niya po yun na kahit hindi ka tapat, nagiging tapat ang Diyos. What more kung maging tapat tayo? Di po ba? Hindi ka nga tapat siya eh. Pero kung tapat tayo sa Lord, sobra pa ang makukuha po natin. Sobra-sobra. Opo. Kaya po, remain faithful, maging tapat din po tayo sa Panginoon po. Dahil ang Panginoon, mahal na mahal niya. Sino? Yung those who love and obey Him. Those who are faithful to Him. Kung mahal niya, yung hindi faithful, mas mahal niya ang faithful. Siyempre, kahit naman kayong mga magulang, di po ba? Kahit naman yung sa atin, eh. Mas mahal natin yung tapat sa atin, hindi tayo niloloko, hindi tayo pinagtataguan. But more ang Panginoon. Yun po yung privilege ng mga faithful sa Kanya. Yun po. Forever faithful po ang Lord sa atin. Kaya po maging faithful din po tayo sa Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 7:9. Deuteronomy 7:9, alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umibig at sumusunod sa Kanya at ipadaraman niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Katapat ang Panginoon. Sabi nga, hindi siya marunong sumira sa kanyang pangako. Kanino siya nagiging tapat? Kanino niya pinapadama ang kanyang pagmamahal doon sa tapat na umiibig at sumusunod sa kanya. Yun yung assurance na pag naging tapat tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan.
patuloy natin mararanasan ang katapatan niya hanggang sa next generation po. Diba, maraming magulang na talagang takot sila mamatay kasi mga anak nila wala na mag-aalaga. Pero pag itong verse na to po ang pinanghawakan natin, wala tayong dapat katakutan. Bakit siya na yung bahala Dahil sabi, di ba, sandibong lahi, kasandibong lahi, saling lahi, andun yung katapatan ng Panginoon So kahit anong mangyari po sa atin, may Diyos na nakakalinga sa kanila o kanino pa man, sa mga mahal natin sa buhay. Ganun po ang Panginoon natin. Kaya po, ano lang hinahanap ng Panginoon sa atin, yung katapatan po natin. Na kumbaga yung, kung nasa isip lang po natin, remembering God's faithfulness will lead us to remain faithful to Him. Yun po yun Pag lagi nasa isip natin, ay Diyos, tapat Tapat din ako. Pag yung lagi nasa isip natin, talagang magiging faithful po tayo sa ating Panginoon. Magiging tapat din tayo sa Kanya. Magiging tapat din tayo sa kapwa po natin. So ano magiging resulta pag talagang naging faithful din po tayo? Pag nag-remain faithful tayo, result of remaining faithful to God, number 1, God will richly bless the faithful one. Diba? Gusto natin na magpalain tayo, gusto natin yumaman tayo, pero sino ang makakatanggap niyan? The faithful one. Mananagana tayo sa pagpapala ng Diyos kung tapat tayo. Totoo ba yan? Anong sabi sa Kawikaan 28:20? Ang sabi dyan, di ba? Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Salita ng Lord yan. Kaya mangyayari po yan. Pero kung magiging unfaithful po tayo, ipagpapalit natin sa pera ang Panginoon o sa ano paman, dahil sa panghahangad nating yumaman, sa paghahangad nating maging powerful, maging sikat, maging ganyan, or whatever, anong mangyayari sa Kawikaan 28:20b naman? Kawikaan 28:20b, ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay parurusahan. Ayun. Diba? Nagmamadaling yumaman, nagmamadali ipagpalit ang Panginoon, nagmamadaling mawala ang katapatan. Ayan po ang mangyayari. Mapaparusahan. Kaya, kung gusto po natin na ma-bless tayo richly ng Panginoon, remain faithful. Yun yung result. And number 2, di ba? May dalawa. Sa iba nating pag-aaral, puro isa lang ang result or benefit pero dito po dalawa. Anong sabi sa pangalawa? God will give us eternal life. Ayan yung pinakamasarap na reward na po ang buhay na walang hanggan. Sabi sa Pahayag 2:10. Pahayag 2:10, manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Kailan tayo mananatiling tapat? Hanggang kamatayan. Para na sa ganon, makuha po natin yung gantimpala na buhay na walang hanggan. At hindi lang yung basta buhay na walang hanggan, we will receive the crown of life if we remain faithful to God. Hindi lang siya basta gano'n. Meron pang crown of life. Kung baga sabi ko sa nag-aaral, hindi ka lang nakagraduate, may honors ka pa, may medal ka pa. Ganun po ang faithful sa Panginoon. Yan. Yun po yung napakaganda. All we need to do is continue to remain faithful to God, love Him, and always be grateful. And God will preserve us. Mapipreserve po tayo pag faithful tayo sa Panginoon. Yan. Sabi po sa ating last verse sa Awit 31:23. Hallelujah. Yes.
Sige, Brad. Mahalin si Yahweh ng mga hinihirap ng lahat ng tapat sa mga nilalang at tapat sa kanya ay iniingatan. Amen. Praise the Lord. Sino iniingatan ng Lord? Yung tapat sa Kanya. The Lord preserves the faithful. Pero yung mga palalo, yung mga unfaithful, di ko ba? Sabi po dyan, ngunit ang hindi tapat at naging palalo ay pinarurusahan. So, laging may parusa eh. Pag hindi po natin na babalik yung katapatan ng Lord sa atin. Lalo na kung pati sa kapwa natin, hindi natin napapakita ang katapatan natin. Di ba? Kung ano ginagawa natin sa kapwa natin, sa Diyos natin ginagawa eh. Kaya po, sabi dyan, pagka hindi tayo naging tapat, ay parusa. Kaya po, remain faithful because God is forever faithful. Yan, huwag po tayong humiwalay sa Lord. Kailangan po natin ng Lord hanggang sa huli. Po, huwag po nating sayangin yung mga oras, yung mga taon na nandito na po tayo. Manatili na po tayong wakas, tapat hanggang wakas dahil yun ang naliligtas. Diba sa Matthew 24:13, yun po ang sinabi, ang manatili tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya dapat manatili po tayo tapat. Kung gusto po natin maligtas at hindi maparusahan, remain faithful to God who is forever faithful and to our fellow men, always to be preserved by God at to the promise of our Lord Jesus Christ. Hanggang siya po ay dumating, maging faithful po tayo. Yan. Marami pong salamat. Pinagpala po tayo ng Panginoon. Nawa, naramdaman natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa atin at napag-desisyon natin maging faithful na rin po tayo forever sa Panginoon. Yeah. Maraming pong salamat at announcement po. May break tayo ng 1 week sa December 28 to January 2. Yan. Wala po tayong Bible study sa December 28. Kaya next week po, yan po yung last Bible study po natin. Pasasalamat po natin sa taong 2020. So, hindi po natin magagawa yung natin ginagawa mga pasasalamat. Pero sa pamamagitan po ng ating mga pagpupuri sa Panginoon, sa pasasalamat, sa patotoo, pwede po natin gawin yan sa isang linggo. At ang balik po natin, basta sa Lunes, meron pa po. Sa 28, wala. Ang balik natin sa January 4 na po. Kaya, Merry Christmas. Happy New Year. God bless us all po. Tayo po ngayon ay babase na po sa Psalms 31. Basahin po natin ito. Namnamin po natin mabuti itong pangako na to ng Lord sa atin. At makikita natin kung gaano katapat ang ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Ito, tayo po ay magsimula na po sa pagbasa. Awit 91 verse 1 to 2. Siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at natili sa kalinga niyong makapagsasabi sa kanyang Panginoon. Ikaw ang aking Diyos. Kung pinagtiwalaan. Verse 3, ikaw ay liligtas niya sa panganib, sa umang nabigat, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Verse 4, lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Verse 5, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Verse 6, ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na magwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan
Yaw mo sa sama ay makikita mo pinarurusahan. Verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Verse 10, di mo aabuting ikay mapahamak, walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Verse 11, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako, ikay maparaon, tiyak iingatan. Verse 12, sa kanilang palad ay itatayo ka at sila ay magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. So, Juby. Nandiyan po ba, Sir Susan? Nandyan po. Verse 13, kahit ang tapakan mo mga leon, sa mabagtik, di ka maano sa mga serpiente at leong makarami. 14. Ang sabi ng Diyos, aking iligtasan tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. 15. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Malaan ang mahabang buhay at nakatitiyak na ay kaniligtas. Lord, napakangako natin ang Panginoon. Ang napakataas.